Kilala ang mga Pilipino sa kanilang resiliency o ang kakayahang paulit-ulit na bumangon sa kabila ng mga matitinding pagsubok na kanilang nararanasan. Taon-taon bitbit nila ang bagong pag-asa para sa sana ay mas maginhawa at ligtas na pamumuhay. Pero iba ang hirap na hatid ng taong ito dahil ngayong 2025 naharap ang mga Pilipino sa isa sa pinakamatinding kalamidad, ang kalamidad ng korupsyon. Ayon sa isang survey, isa sa kada 3 Pilipino ang naniniwala na isa ang korupsyon sa pinakamalalang problema ngayon ng Pilipinas. Bukod pa ito sa mataas na presyo ng bilihin at mababang sahod na labis na iniinda ng marami nating mga kababayan. Talagang ramdam kong hirap. Minsan nangungutang para may pangkuan mga baon mga bata. Bayarin sa upa ng bahay. Dito sa syudad, lahat dito gastos. Minimum wage lang kinikita mo. Kulang talaga, hindi ka makaipon. Hindi nga lang ganun bigas para sa amin. Hindi namin kasi hindi nakakain tulad namin. Masakit din sa tiyan, hindi kumain, kakaginig ng kalamnan. Ito naman ang anak ko nag-aaral. Tapos sa ngayon, huminto muna siya. Sabi ko, hinto ka lang muna. Sabi niya, wala namang magawa, mama. Yung gusto mo kong bilhin yung gusto ng anak mo, wala kang mabigay. Ang kahirapang nararanasan ng milyon-milyong Pilipino ay pinalala pa ng sunod-sunod na kalamidad at trahedyang nangyari sa taong ito. Sa katunayan, lumabas sa datos ng World Risk Index Report na Pilipinas ang numero 1 bansa sa buong mundo na most disaster prone. Lugmok na lugmok po ako kasi nakita ko po yung sitwasyon ng bahay namin. Sa ilang taon po na lumipas, nagdaan, at mga bagyong nagdaan sa amin. Ngayon lang po nawala yung bahay namin. Nakababad po talaga yung mga paa namin, yung upuan. Marami po kaming nasunugan, halos wala po kami na isalba. Wala po kahit isa. Gaano man kadilim ang mga pinagdaanan ng ating mga kababayan, ay may liwanag pa ring sumilay sa kanilang buhay nang ipadama ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagmamahal at malasakit sa kapwa Pilipino. Nagpapasalamat po talaga kami, wala silang pinipili. Nakatulong po sila sa amin. Nagpapasalamat kami kasi kahit hindi ako sa iglesia, nakatanggap kami ng tulong galing sa iglesia. Nagulat po ko sa dami ng nagbigay ng tulong. Salamat po. Sa buong buhay namin, ngayon kami nakatanggap ng buong. Salamat po. Hindi lamang ang mga biktima ng kalamidad ang napagkalooban ng tulong, kundi pati na rin ang mga nasa iba't ibang sektor ng lipunan. Nagpapasalamat po kami sa Iglesia ni Cristo, kay Executive Minister Eduardo Manalo, pati po yung Lingap sa Mamayan. Napakalaking blessings po ito. Salamat po talaga na sa mga ganitong mga aktibidad na lagi nyo pong nilulunsad. Malaking tulong po sa amin to, lalo po sa may mga sakit. Nagpapasalamat po ako sa Iglesia ni Cristo. Iba yung heart nandun. Iba yung nararamdaman mo, yung tao. Mahal ka. Oo, kasi hindi ba ningas kugon? Hindi ba picture taking? Yun yung yun ang masarap eh. Lahat ng mga Muslim dito hindi na magkaiba talaga. Nagpapasalamat kay Eduardo. Hindi nagsawa. Almost 30 years na ang pagtulog dito sa Muslim Cubao.